magpaparehistro po tayo, dapat according to Title 1, Section 5 ng Republic Act 1132, ang sinasabi, pag magpaparehistro ka, dapat ang unang requirement, mga sir, mga ma'am, is dapat merong tinatawag na mga incorporators. Pag sinasabing incorporators, they are the originator or the founders of the institution or the community or corporation registered by them. Okay, maayong udto sa tanan ug maayong pagpaniudto karong adlaw, karong udto ha. Akong isulti kaninyo nga naagi tinuod nga kolorom nga simbahan. So, kisa man ang kolorom nga simbahan, born again ba? Ha? Sa akong masulti igsoon, dili kana mga born again ang mga kolorom nga simbahan. Okay, mura ba kaning sakyanan ba? Kani bitaw ang mga sakyanan? Di ba magdagandagan man na siya sa kalsada? Panahon sa naidakop mga higala, mailhan nimo ang kolorom nga sakyanan tungod kay muhunong, ha? Muhunong sila. Nganong matawag man nga kolorom? Kay wala giparehistro. Okay? Wala giparehistro. No? Bosa, ang mga born again nga simbahan, dili ka na kolorom. Kay rehistrado pa sa langit, rehistrado pa sa atong gobyerno. Kaya unsay giuyunan diri sa gobyerno, diri sa yuta, unsay mga pamalaod sa gobyerno, ang Kristohanon muubigid na. Muubigid na. No, labi nag pamalaod diri sa kalibutan, muubigid na. Pero ang wala marehistro nga simbahan, di gyud na muubi. Dili. Unya, di gyud po na magparehistro. Mao na mga kolorom kanang wala marehistro. Okay. So nindot kayo ang iyahang maganda po yung presentation po niya. Kung sasabihin po natin na parang totoo. Bakit po parang totoo? Kasi ang religion po kasi, kung i-compare po natin sa sinasabi po niyang sasakyan, it is a fallacy of incorrect analogy. Bakit po? Kasi yung sasakyan po kasi, bakit hindi po tinatawag na dadaanin po yun sa kalsada kung walang rehistro? Bakit po? Kasi yung sasakyan na yan, subject po siya sa batas ng gobyerno. And at the same time, sinasabi po nilang kolorom, yung merong tinatawag na itong parang harang kumbaga sa mga pulis. Merong harang, isa lang po dyan yung hindi rehistrado. Number 2, baka walang lisensya. Number 3, baka merong depekto po yung sasakyan po niya. Pero ang point po dyan, mga sir, mga ma'am, bakit po humihinto po sila pag merong harang? Bakit po? Kasi meron silang violation against sa law ng gobyerno. Against sa batas ng gobyerno. Question, may compare po ba natin yung sinasabi po niya na sasakyan sa tinatawag na sekta or religion? Hindi po. Bakit po? Kasi pag sinasabi po kasing totoong religion, founded by God po yan eh. Ang Panginoong Diyos po ang may tatag ng kanyang iglesia. So ibig sabihin, hindi po pwede mga sir, mga ma'am, na ang iglesyang itinatag ng Diyos mismo magiging alipin or magiging subject sa gobyerno na mismo pinapahintulutan po niya mga sir, mga ma'am. Hindi po pwede yon. Bakit po? Kasi insulto po yun sa Panginoong Diyos eh. Gusto nga niya na lahat ng tao ay matos pagkatapos magpapasakop po siya sa gobyerno. Yung iglesia po niya, sir, ha? Hindi po yung individual, ha? Hindi po. So, ibig pong sabihin po niyan, mali yung pagkakaintindi ng pastoy na ito concerning sa tinatawag na pagpaparehistro. Nagpaparehistro ka, bakit po? Kasi yung sektang inaaniban mo or yung bagay na dinadala mo or yung bagay na minamaneho mo, subject po yan sa gobyerno. So itong mga sekta naglipa na po ngayon mga sir, mga ma'am, wala po yung pagkakaiba sa mga motorsiklo, mga sasakyan, yan po yan sila eh. Bakit po? Kasi mga bagay po yan, mga institusyon po yan na subject sa batas ng gobyerno or sa batas ng Pilipinas. Ano po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo?
ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ibigay kay Sisar ang kay Sisar, sa Diyos ang sa Diyos. Yan po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Diba? So, ibig sabihin, ang sa gobyerno, ibigay sa gobyerno. Ang sa Diyos, ibigay sa Diyos. Tanong, kung totoong sa Diyos po yung born agoy na inaaniban po ninyo, bakit po ninyo ibinibigay sa gobyerno? Diba? So, ibig sabihin, the fact na pinaparehistro po ninyo yan, ibig sabihin po niyan mga sir, mga ma'am, hindi po ang Diyos may-ari ng sektang inaaniban po ninyo. Kahit na nagbabasa kayo ng Biblia, kahit na sinusunod ninyo yung nakasulat sa banal na kasulatan, ang katotohanan, rehistrado po kayo. Ibig sabihin, subject. Again subject po kayo sa gobyerno. So meron lang po kayong tinatawag na secular entity and identity. Wala po kayong spiritual entity and identity. Wala po. Wala po. Bakit po? Kasi pag sinasabing rehistrado, ibig sabihin batas gobyerno po yan . Batas po yan ng tao. So sa batas ng tao, lalo na po sa Pilipinas, mga sir, mga ma'am, ito, Pinoy po ito . Bisaya nga, di ba? Kagaya po sa atin, Bisaya. Republic Act 1132, itong tinatawag na revised Corporation Code ng bansang Pilipinas. Dito nakalagay kung paano tayo magpaparehistro, mga sir, mga ma'am. Magpaparehistro po tayo dapat according to Title 1 Section 5 ng Republic Act 1132. Ang sinasabi, pag magpaparehistro ka, dapat ang unang requirement, mga sir, mga ma'am, is dapat merong tinatawag na mga incorporators. Incorporators, mga sir. Ngayon, itong tinatawag na mga incorporators, according sa Secular Dictionary, pag sinasabing incorporators, they are the originator or the founders of the institution or the community or corporation registered by them. So, sila po yung mga founders. So, kung sasabihin po natin na totoo sila, rehistrado po sila doon sa Diyos, ibig sabihin, kinokompetensyahan po nila ang ating Panginoong Hesukristo. Ang hindi po maganda po dyan, nagpaparehistro po sila, okay lang po sana kung purely organization. Ang problema, bit-bit po nila yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo . Na sa Biblia, sa banal na kasulatan, meron pong tinatawag na Kristo na nagtatag ng iglesia na hindi po dapat kompetensyahan ng mga pastoy na ito. Yan po, mga sir. So, according sa gobyerno, sabi niya, di ba, ang Diyos ang may pahintulot sa gobyerno. Dapat sundin yung gobyerno. So, ibig sabihin, inaangkin po nila na sila po'y rehistrado. So, sa makatwid, ang mga sektang inaaniban ng pastoy na ito, merong mga founders. Tatanungin po natin ang pastoy na ito. Sino po ba ang mga incorporator na nasulat doon sa inyong registration papers? Kasi hindi po pwedeng magsisinungaling po yan . Sabi na nga ninyo, di ba? Actually, ginamit ko na po itong argumentong ito kay Pastoy Badaw . Sabi ninyo, dapat tayo maniwala sa Diyos. Ang Diyos nagbigay ng gobyerno. Dapat tayong maniwala kung ano yung sinasabi ng gobyerno. So ngayon, ang sinasabi ng gobyerno, yung sektang inaaniban po ninyo, may mga founders. Sino-sino po yung mga founders na yan? May nakalagay po ba dyan na Jesucristong pangalan? Wala po. Bakit mo? Kasi sulpot yan . Sulpot. So, dapat po sila magparehistro. Bakit po? Kasi naitatag itong sekta po nila subject sa batas ng gobyerno. At ang responsableng nagtatag, itong mga pastor na ito, citizen po ng Pilipinas or ang ilan ay citizen po ng Amerika. Subject po sila sa kanilang bansa. Di ba? So, ibig sabihin sa mga sir, mga ma'am, itong tinatawag na mga sulpot na ito, wala po itong mukhang ihaharap sa Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi kinokompetensyahan po nila ang Panginoong Diyos na nagtatag ng kanyang sariling iglesia. Yan po. Number 2, pag rehistrado ka po, pag magpaparehistro ka, sa mata ng gobyerno,
ang tingin po ng gobyerno sa sektang ipinaparehistro ay isang corporation. Sa secular term or business term, company. Isang kumpanya. Question, nagtatagpo ba ang Panginoong Jesucristo ng tinatawag na kumpanya? Hindi. Nagtatagpo ba ang Panginoong Jesucristo ng corporation? Hindi po. Ang itinatagpo ng Panginoong Jesucristo, iglesia. Ano po ba itong iglesia? A convocation or a society of people called out by God. Yan po mga sir. Ha? So ang Diyos po mismo ang nagtawag. Dahil Diyos po siya, lahat po, even ang gobyerno, subject po sa Kanya. Even po ang gobyerno, subject po sa kapangyarihan ng Diyos. And syempre, may-ari po ng iglesia ito eh. Ang Diyos ang may-ari. Then pagkatapos itong iglesia po niya, ito po yung katawan po niya, pagkatapos isa subject doon sa gobyerno, hindi po yun pwede. Hindi po yun pwede. So, itong tinatawag na corporation na ito, gagalaw po sila according sa tinatawag na batas. Kahit magbabasa po yan sila ng Biblia, sinusunod namin ito kasi ganito ganyan. Pero ang final say and conclusion, dahil rehistrado po sila, mas mataas yung tinatawag na batas. In terms of legal implementation po nila sa kanilang sekta, mas mataas po yung batas kaysa Bibliang binabasa po nila. So, yan po mga sir, mga ma'am. Kasi section 2, title 1, ang sinasabi authorized by law. And this law is the law of the land. So, kahit magbabasa po sila, pagkatapos, tinan nyo, di ba, si Kibuloy, ini-invoke po niya yung tinatawag na religious freedom po niya, di ba? Ini-invoke po niya. Yan po yung expression po niya. Pagkatapos, baka totoo yung mga ibinibintang po sa kanya. So, anong nangyayari? Mas iiral pa rin po yung tinatawag na batas ng gobyerno kaysa interpretation po nila ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Bakit po? Kasi yung sektang itinatag ni Kibuloy, subject po siya sa tinatawag na batas ng gobyerno. Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, hindi po eh. Bakit po? Kasi ang Iglesia Katolika, ang Diyos po yung may tatag eh. Ang Diyos po yung nagtatag. Santa Iglesia Katolika. Sa secular point of view, sa mata po, secular, sa mata po ng batas, ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana at ang gobyerno, pantay po yung kapangyarihan po niya. Hindi po magiging subject ang Iglesia Katolika sa gobyerno ng Pilipinas, hindi po. Pero yung mga citizens na kaanib sa Iglesia Katolika, ayun, subject po tayo kasi isinilang po tayo bilang citizen ng bansang ito eh. Pero in terms of religion, hindi po. Hindi po mga sir. Kahit saang bansa sa buong mundo, hindi po magiging subject ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana sa isang bansa. Number one, bakit po? Number one, kasi ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay bansa din. Sa batas secular, sa secular law, hindi po pwede na ang isang bansa ipapasa ilalim sa batas ng isang bansa. Hindi po pwede yun kasi bawat bansa meron po siyang tinatawag na soberenya. Hindi po kasi naiintindihan ng mga pastor nito kasi hindi po nila alam ito eh. Hindi po nila alam ito eh. Di ba? Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, meron po siyang sariling soberenya. Kaya nga po, di ba noon, yung mga rebelde po noon, kasi katotohanan naman po ito na meron pong mga pari po noon na konektado sa mga komunista. Ewan ko lang ngayon, baka meron pa rin until now. Di ba, tingnan nyo, yung mga rebelde, pagpapasok sa loob ng simbahan Katolika, hindi aarestuhin ng mga pulis. Bakit? Kasi alam ng mga pulis na itong bawat parokya, sa bawat lugar, kahit nasa Pilipinas, kinukonsider po ito bilang imbahada ng Roma. Imbahada ng Vatican, kumbaga. Ang ini-implement po sa jurisdiction
tinatawag na parokya, hindi po yung Philippine Constitution, kung hindi yung the Code of Canon Law. Di ba noon? Ewan ko lang ngayon. Baka hindi na po nila alam yung ano eh. Hindi po nila alam yung yung batas na ito eh, di ba? So ang Simbahan Katolika, meron po yung sariling soberenya. Hindi po pwede na ipaparehistro itong tinatawag na Simbahan Katoliko sa gobyerno ng Pilipinas, bakit po? Kasi same po sila. Sa mata po ng batas, sa mata po sekular, same po sila. Parang ano ba? Parang embahada ng China or embahada ng Japan dito sa Pilipinas. Ipaparehistro po ba yan? Sa gobyerno ng Pilipinas, yung embahada, yung mga rules mo nila, magiging subject sa batas ng Pilipinas? Hindi po. Hindi po yun pwede. Kaya nga po ang Vatican, meron pong tinatawag na papal nuncio na equivalent po sa bansa natin na ambassador. Bakit? Kasi kinikilala ng bansang Pilipinas ang Vatican, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, na isang bansa na merong sariling soberenya. Hindi ito nakakaintindi. Hindi ito nakakaintindi. Itong sulpot na ito. Hindi ito nakakaintindi. Sa secular matters muna po tayo mga sir, mga ma'am. Ano po yung prueba na yung explicit lang po na mas madali po nating maintindihan mga sir, mga ma'am, yung mga sinasabi ko po itong soberenya. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, meron po tayong sariling bandila, di ba? Hindi, yung ang Pilipinas, meron po tayong sariling bandila. Yung pula, asul, puti, dilaw. Yan po yung color ng ano natin, yung bandila po natin sa Pilipinas. Ang Vatican din po, meron po sa sariling bandila. Bansa po siya eh. So itong bandila pong ito, hindi po ito ilalagay doon sa mga secular places, government places. Hindi po, kasi hindi naman po subject ng Vatican itong, for example, City of Davao. Hindi po. Ilalagay lang po ito sa loob po o sa jurisdiction o sa boundary ng tinatawag na parokya. Tignan nyo ba, magpifiesta po tayo, meron pong mga flaglets na meron pong white and yellow, pagkatapos may logo po ng tiara ng Santo Papa, tiara ng Santo Papa. Di ba? Yan po yung ano yan po yung tinatawag na parang simbolo. Makikita po natin na itong Simbahan Katolika meron siyang sariling soberenya. Di ba? At hindi lang po Pilipinas hindi lang po Pilipinas yung tumatanggap ng ganyan. Even ang Amerika, Russia, lahat ng bansa sa buong mundo, tinatanggap ng lahat ng mga bansa sa buong mundo na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay isang bansa. Yan po yung pinakaunang reason bakit ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana hindi po pwedeng iparehistro. Yan po. Kasi ang utak ng nasa gobyerno hindi po gaya sa utak ng pastoy na ito. At sa mga sulpot na nagko-comment dito, hindi po. Hindi po ganyan. Di ba? Tinan nyo. Pag pupunta yung Santo Papa sa Pilipinas, sino ang susundo? Sinusundo po ba siya ng presidente bilang isang religious leader? Hindi po. Tinan nyo noon, si Ramos. Di ba? Nang dumating ang Santo Papa po dito, Papa Paulo II, mga sir, mga ma'am, nang pumunta po dito, sinalubong. Si Ramos ba yun? Actually, po, si Presidente Fidel Ramos. Pumunta po dito. So ano nangyari? Sinalubong po ng presidente po natin. Ano po yung relihiyon ni natawag na Presidente Ramos? Hindi po yung Katoliko Protestante po yun eh. Pero bakit sinalubong po niya? Sinalubong po ba niya dahil isang religious leader? Hindi po. Sinalubong po niya hindi na po bilang religious leader, kung hindi, isa po siyang head of state. Noong bumisita si Pope Francis sa Pilipinas, nung former president po natin, Noynoy Aquino, di ba? Sinalubong po niya pagkatapos tumuntong po sa doon sa dalawang platform,
Magkapantay po sila. Kinanta po yung national anthem. Yan po yung nagpapatunay na tinatanggap ng gobyerno ng Pilipinas na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay isang bansa. So kaya nga, yan po yung reason bakit hindi ipaparehistro. Yun. Meron pong sekta doon sa Pilipinas na meron din po silang bandila. Ewan ko lang kung tinatanggap po ba yan na bilang bansa. Hindi po eh. Pagkatapos inano pa nila yung bandila ng Italy. Yan po. So, sa secular matters po yan mga sir, mga ma'am ha. Yan po yung reason bakit hindi ipinaparehistro yung Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Number 2, sa secular matters po ha, bakit hindi pinaparehistro ng tinatawag na, bakit hindi pumapayag na ang gobyerno ay paparehistro ang Iglesia Katolika sa gobyerno? Bakit po? Kasi before na-established ang Philippine government, nandyan na po yung Iglesia Katolika eh. So, in honor po sa tinatawag na time immemorial, ibig sabihin, nire-respeto po niya yung existence ng tinatawag ng iglesyang ito. For example, even yung tinatawag na Islam, hindi po yung rehistrado eh. Bakit? Bakit po hindi pinaparehistro kahit nasa bansang Pilipinas? Bakit? Kasi nire-respeto yung existence po niya before the establishment of the Philippine government. And nandyan po yan sa isa sa mga desisyon ng Korte Suprema. Mga sir, mga ma'am. Nandyan po yan. Sa mga desisyon ng Korte Suprema. Bakit sinasabi ng Korte Suprema, ire-respeto yan, hindi pwedeng ipaparehistro? Bakit? Kasi before the establishment of the Philippine government, nandyan na yung religion na yan. So, mga bright boy kasi yung nasa Supreme Court eh. Pero itong mga pastor na ito, ayun, gumagawa ng kanilang mga sariling story para makapanlinlang lang ng mga inosenteng Katoliko. Yan po. So sila, rehistrado po sila, bakit po? Kasi subject po sila, yung corporation po nila, na nilalagyan po nila ng tinatawag na pangalan ng iglesia. yan po. Subject po sila sa batas ng gobyerno. Sa mata ng gobyerno, they are company. They are corporations. Yan. Wala po silang pagkakaiba sa mga negosyo sa paligid po natin. Ang pagkakaiba lang po nila kasi non-stock corporation po sila. Itong mga sulpot na ito. Pero nananatili na corporation pa rin. No, ha? Nananatili sa corporation pa rin ha. Yan. Okay. So yan po yung sa mata po ng batas. Sa Biblia na naman po tayo mga sir, mga ma'am. Sa Biblia, makikita po natin, Isaiah chapter 2 verse 2, ang bahay ng Panginoong Diyos itatatag doon sa pinakamataas na bundok. At lahat ng mga bansa titingala sa bahay na ito. At itong bahay na ito, prefiguratively, pagdating po ng bagong tinatawag na tipan, karon-karon pong mabasa po natin na pamamahay ng Panginoong Diyos, 1 Timothy chapter 3, verse 15, yan po yung iglesia ng Panginoong Diyos. Mataas po siya sa lahat ng mga bansa at lahat ng mga bansa ay titingala po sa kanya. Bakit po? Kasi Daniel chapter 2 verse 44, itong iglesyang ito itinatag ng Panginoong Diyos. Panginoong Diyos po yung nag-establish. Dahil Diyos po yung tinatawag na nag-establish, so lahat ng tinatawag na mga bagay subject po niya. Kasi Diyos po yung may jurisdiction po sa atin. Sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, ang Diyos po yung tinatawag na merong jurisdiction po sa atin. At kasunod po niyan, yung kanyang iglesia. Bakit po? Kasi ang purpose po niya, 1 Timothy chapter 2 verse 4, lahat po gusto po niyang maligtas. Yan. Lastly, kasi iglesia po niya ito eh. Itong Iglesia Katolika, sabi ni San Pedro, Holy Priesthood, Holy Nation. Bansa po tayo. Di ba sa Bisaya,
Pari anong lungsod, hari anong lungsod, awit, awit nga palaran, tibuok nasod. Di ba? Yun. So whole nation, yung bansang ito, hindi po refer sa Pilipinas. Yung bansang ito, refer po sa iglesia. So kaya nga, hindi po pwedeng ipaparehistro. Bakit po? Kasi klarong-klaro po yan mga sir, mga ma'am. Klarong-klaro po yan na hindi po pwede maging subject ang Panginoong Diyos sa gobyerno. Kasi mas mataas ang Diyos kaysa gobyerno. Kung ipaparehistro ng gobyerno yung sa Diyos, iniinsulto po niya ang Diyos. Yan po. Yan po. And siyempre ang Pilipinas, naging Kristiyanong bansa po ito nang dahil sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So kaya nga po, kahit na sino, kahit hindi Katoliko yung presidente po natin, for example, ayun, hindi po niya ipaparehistro. Bakit po? Kasi mayroong desisyon ng Korte Suprema eh. Klarong-klaro po yan. Na hindi po pwedeng ipaparehistro ang isang relihiyon na na-establish na before na-establish ang gobyerno ng Pilipinas. Yan po mga sir. Yan po. So, kaya nga po, mga sir, mga mama, itong mga sulpot na dito, puro putak ng putak, walang ebidensyang nilalatag eh.